Ang Milwaukee Bucks ay meron ng 15-game winning streak matapos nilang talunin ang Brooklyn Nets. Undefeated sila sa month ng February. Ang longest winning streak din ng Bucks sa kanilang franchise ay 20 noong 1971. Dito naman kay Giannis ay meron siyang 18-game winning streak noong 2020 season kung saan nga nakakuha siya ng kanyang ikalawang sunod na MVP. Dahil sa winning streak nitong si Giannis ngayong season ay siya ang malapit sa MVP ranking. Kaso yung iba mga analyst ay napipredict na ngang makukuha ni Jokic yung kanyang ikatlong sunod. Base naman sa natitirang games dito sa East, ang marker para makapasok talaga sa playoffs ay nasa 53 wins. Ang Boston at Bucks nasa 9 games or 9 wins na lang para sa marker na yon, na base to sa 21 or 20 games na natitira mula sa team sa number 7 pababa. Ang isa namang wildcard team ngayon dito sa East ay Knicks dahil since dumating si Josh Hart sa kanila via trade, 6-0 pa rin ang team nila at nasa number 5 sila ngayon sa standing. Tumaas din ang chance nila sa playoffs. Nag-a-average pa itong si Hart ng 14 points, 5 rebounds at 60% mula sa 3-point area sa game na yon. Ayaw din ni Josh Hart ang ganung stats na undefeated pa siya sa Knicks. Pero ang Knicks ngayon, pwede pa kasing tumaas talaga ang standing dito sa East. Sa Wild Wild West naman, dalawang birthday boy ang nagtapat, Dallas at Indiana. Si Luka kasi birthday ngayong February 28. Sa US time yun. Si Haliburton kasi technically birthday din kasi pinanganak siya ng February 29. Siya ang youngest player sa NBA. So shoutout na lang sa nakagets. Ito rin kasi ang ikalawang sunod na talo ni Luka at ni Kyrie. Nakaagaling pangalang nila sa worst game nung nakaraan, kung saan lumamang pa sila ng 27 points kontra sa Lakers kaso natalo pa rin sila. Base kasi kay Luka, dapat hindi lang nakapokus sa kanilang dalawa ni Kyrie kung manalo or matalo. Kasi nga team sila. Si Haliburton kasi umiscore ng 32.7 rebounds at 6 assists. Si Luka naman meron 39 points, si Kyrie meron 16 points. Bago dumating ng Dallas si Kyrie, number 1 siya sa points per game sa 4th quarter. 9 points per game yun. Kaya nga sabi ni Jason Kidd dati, si Luka sa first, si Kyrie sa 4th. Ganun pa rin naman ang stats ni Kyrie. Ngayon, nasa 10 points per game na kapag 4th dito sa Dallas. Yung sinabi kasi ni Luka na dapat hindi lang sa kanilang dalawa nakapokus ni Kyrie kung manalo or matalo, iba kasi yung pinapakita sa stats. Dati kasi nung nasa kanila pa si Dinwiddie, meron silang kasama nung Hardaway at Christian Wood na nakabackup kay Luka. Ngayon, si Kyrie merong 18 attempts per game, si Luka naman merong 22 per game. Yung mga talo ng Dallas, makikita mo doon, isa or dalawang players lang ang naka-double digit sa attempts beside Luka at Kyrie. Hindi tulad dati na alam na ng mga teams or mga players ng kalaban na titira si Luka pero kapag pinasa niya doon nag-iiba. Meron pa sila noong Finney Smith at Dinwiddie. Si Christian Wood pwede ding umiscore. Isa pa, bumagsak din ang depensa ng Dallas na dati kasama sila sa top 10 or mataas sila sa top 10. Ngayon, nasa pang 11 sila. Yung last shot ni Kyrie na sumablay, napansin nyo ng mga tambay sa Twitterverse na dapat di umano, pinasa niya kay Luka. Kasi umiscore nga ng 39 points at mataas din ang percentage sa field. Yung reaction din ni Luka, hindi nakalagpas sa mga tambay sa Twitterverse dahil dito niya nga sinabi na dapat tingnan sila by team at hindi lang silang dalawa. Dati kasi nagkakahiyaan pa kung sino magte-take over. Pero nung huli, dito nga naiiba na kailangan pang i-figure out ng Dallas kung sino talaga. Bukod sa Dallas, ang isa pang team na nagkakaproblema dito sa West ay yung Clippers. 0-3 sila nang dumating si Westbrook. Tinalo sila ng Minnesota. Na ngayon, yung Minnesota, 1 game behind na lang sa Clippers. Plus sa Dallas naman, kapag natalo sila ng isa at nanalo ang either Utah or Minnesota, pwedeng bumagsak yung Dallas sa at least number 9 or number 10. Nasa 51 or 52 wins dito sa West ang marker para sa playoffs. Base yan sa number 6 at number 7 at yung kanilang remaining games. Ang Denver Nuggets at least 7 panalo. Ang Memphis 14 wins. Ang Sacramento Kings 15 wins pa. Kung susunod sa kanila ay Phoenix ay 18 games. Ang lalayo ng agwat hindi tulad sa East. Yung Denver Nuggets malaki na ang chance or merong assurance na makakuha ng spot sa playoffs.
Mula naman number 4 hanggang number 10, dikit-dikit pa rin kasi yon, at least 2 or 3 games behind. Ang Golden State nanalo kanina kontra sa Portland na ngayon number 5 na sila sa standing dito sa West. Pero base sa win-loss record at remaining games pa rin kasi yan. Kung draft ng 82 games sa standing, ito yung pagkakasunod-sunod. Hindi pa kasama dito yung tiebreaker at base lang to sa numbers of wins. Wala si LeBron sa Lakers at natalo pa sila kontra dito sa Memphis. Medyo mainit din yung Grizzlies dito kay Shannon Sharp. Nag-post pa kanina. Ito pa yung stats na lalong nagpasama doon sa talo na yon. Kasi ang Lakers merong Mo Bamba na 1 minuto lang pinalaro. Ang Memphis merong malalaking player at isa pa doon kaya nilang umiscore sa labas ng paint. Si Ja Morant nakapagtala ng triple-double, umiscore siya ng 39 points. Pero yung isang stats talaga doon, sa 39 points na yon, 30 points ang ginawa niya sa loob pa ng paint. Base nga kay Anthony Davis, walang excuses doon sa pagkatalo nila. Meron pa silang 20 games ang natitira at hindi pa naman sila nalalayo sa at least top 6. Yun nga lang, kailangan nila manalo. Sinabi ko na rin dati na madali ang schedule ng Lakers, yung kalaban lang ang hindi ko alam. Ang patunay nga doon yung 30 points ni Ja Morant sa loob ng paint.